Eklesyastiko, Kabanata 21. Anak, nakagawa ka ba ng kasalanan? Huwag mo nang uulitin ito at humingi ka agad ng tawad. Layuan mo ang kasalanan na parang ahas. Kapag lumapit kay tutuklawin kanyan. Ang kanyang mga ngipin ay simbagsik ng ngipin ng leon at nakamamatay. Ang paglabag sa batas ay parang tabak na magkabilay talim. Ang masugatan nito'y wala ng paggaling. Ang palalo at mayabang ay mawawalan ng kayamanan. Aalisin ito sa kanya ng paggalang at karahasan. Tinidinig agad ng Panginoon ang daing ng maralita, at agad na ibinibigay ang katarungan. Landas ng makasalanan ang tinutunton ng ayaw tumanggap ng parangal. Ngunit ang may paggalang sa Panginoon ay nagsisisi ng buong puso. Bantog sa lahat ng dako ang taong magaling magsalita, ngunit halata agad siya ng marunong kapag nagkamali. Ang nagpapatayo ng bahay sa pamamagitan ng salaping inutang ay parang nag-iipon ng bato para sa sariling libingan. Ang kalipunan ng masamang tao ay parang bunton ng kusot. Hindi magtatagal at ito'y magliliyab. Parang nilagatan ng bato ang daan ng makasalanan. Ngunit ang tinutungo nito'y ang daigdig ng mga patay. Ang sumusunod sa kautusan ay nagsisikap na supilin ang kanyang mga hilig, at ang karunungan ang siyang kabuuan ng paggalang sa Panginoon. Mahirap turuan ng taong kulang sa katalinuhan, ngunit kung minsan ang katalinuhan ay nagbubunga ng kapaitan. Ang kaalaman ng marunong ay lumalaking parang baha, at ang mga payo ay parang batis ng tubig na buhay. Ang isipan ng hangal ay parang sisidlang basag. Hindi ito malalagyan ng karunungan. Kapag marunong ang nakarinig ng isang magandang aral, pinupuri niya iyon at dinaragdagan pa. Ngunit kung hangalang nakarinig, nililibak niya iyon at itinatalikuran agad. Mahirap na talaga ang makinig sa hangal, para kang naglalakad na may kargang mabigat. Sa kabilang dako, kawili-wili ang makinig sa marunong. Malugod na pinakikinggan ng kalipunan ang bawat salita ng marunong. Pinagbubulay-bulay yan ang bawat makarinig ang kanyang mga sinasabi. Ang karunungan ng hangal ay parang bahay na nakahilig. Ang nalalaman niya ay isang tambak ng kasabihang hindi naman niya nauunawaan. Para sa hangal, ang pag-aaral ay isang tanikala sa kanyang mga paa, parang posas nakagapos sa kanyang mga kamay. Ngunit para sa matalino, ang pag-aaral ay isang gintong hiyas, isang pulseras na nakasuot sa kanyang bisig. Ang hangal kung matuway humahalakhak, ngunit ang marunong ay mahinhing ngumingiti lamang kung inihingi ng pagkakataon. Ang hangal ay kaagad sumusugod na papasok sa isang bahay, ngunit ang may karanasan ay mapitagang naghihintay sa labas. Ang lapastangan ay sumisilip sa loob ng bahay mula sa pintuan, ngunit ang may magandang asal ay naghihintay muna sa labas ng bahay. Labag sa kagandahang asal ang makinig sa kabila ng pinto. Mahihiyang gumawa ng gayon ang taong matalino. Walang ginagawa ang madaldal kundi ipamalita ang bawat marinig. Ngunit tinitimbang muna ng marunong ang bawat sasabihin. Sinasabi ng hangal ang bawat maisipan. Ngunit ang marunong ay nag-iisip muna bago magsalita. Kapag sinumpa ng makasalanan ng kanyang kaaway, para na ring sinumpa niya ang kanyang sarili.
Dinudungisan ng madaldal ang sariling pangalan at kinapopootan siya ng mga kapitbahay. Eklesyastiko, Kabanata 22. Ang taong tamad ay parang batong lubog sa lusak, pinandidirihan at tinahamak ng lahat. Ang katulad ng tamad ay isang tumpok ng dumi. Kapag may nakadampot, agad iwinawaksi. Isang malaking kahihiyan ang magkaroon ng isang masuwaying anak, lalo na kung ito'y naging babae. Ang mabait na anak na babae ay namakatagpo ng mabuting asawa, ngunit ang walang isip ay kapighatian ng ama. Ang lapastang anak na babae ay dalamhati ng kanyang ama't asawa. Darating ang panahong siya'y itatakwil nila. Ang panunumbat na di napapanahon ay parang masayang tugtugin sa oras ng libing. Ngunit sa lahat ng panahon, ang pagtutuwid ay isang karunungan. Ang magturo sa hangal ay tulad ng pagbubuo ng basag na palayo o maggising ng taong mahimbing ang tulog. Ang magpaliwanag sa hangal ay parang nakikipag-usap sa inaantok. Matapos mong sabihin sa kanyang lahat, itatanong sa iyo, ano nga ba ang sinabi mo? Tangisan mo ang patay pagkat nilisan na niya ang daigdig. Ngunit kaawaan mo ang hangal pagkat naiwan niya ang kanyang bait. Hindi gaanong masaklap ang mamatay. Ang patay ay namamahinga na. Malungkot pa kaysa kamatayan ng buhay na hangal. Ang pagluluksa sa patay ay 7 araw lamang. Ngunit ang pighating dulot ng hangal ay walang takot sa Diyos at panghabang buhay. Huwag kang makikipag-usap ng malimit sa hangal. Huwag kang dadalaw sa taong hindi nag-iisip. Mangilag ka sa kanya, baka ikaw ay mapahamak. Madudungisan ka kapag siya'y nagpapalag. Iwasan mo siya at magkakaroon ka ng katahimikan, at di ka na mayayamot sa kanyang mga kahangalan. Ang ganyang mga tao ay mabigat pang dalhin kaysa tingga, at ano ang tawag sa kanya kundi hangal. Ang buhangin, ang asin, o ang isang pirasong bakal ay magaan pang dalhin kaysa isang hangal. Ang posteng nakakabit ng matibay sa pader ng gusali ay hindi matatanggal kahit na lumilindol. Gayon din naman, ang pasyang nagbabatay sa masusing pag-aaral ay hindi mababago sa harap ng matinding kagipitan. Ang pasyang bunga ng matalinong pagkuro ay parang makinis na pader na may magandang gayak. Ang maliliit na bato na naiwan sa ibabaw ng mataas na pader ay pilit ipapadpad ng malakas na ihip ng hangin. Gayon din ang mangyayari sa panukala ng hangal. Palibhasa ay batay sa haka-haka lamang, dagling na papaurong sa takot sa anumang panganib. Sundutin mo ang mata at ito'y luluha. Sugatan mo ang damdamin at ito'y magdaramdam. Kapag binato mo ang mga ibon, sila'y magliliparan. Kapag hinamak mo ang iyong kaibigan, lalayuan ka niya. Kung napagbuntunan mo man ng patalim ang iyong kaibigan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Maaari pa kayong magkasundo. Kung nakagalitan mo man ang iyong kaibigan, huwag kang mag-alala. Maaari pa kayong magkasundo. Ngunit kapag siya'y iyong hinamak, inalimura o sinaksak ng patalikod, kapag isiniwalat mo ang kanyang mga lihim, sa ganitong pagkakataon walang kaibigang mananatili sa iyo. Kaibiganin mo ang isang tao habang siya'y maralita, at magkakasalo ka niya kapag siya'y sumagana. Huwag mo siyang pababayaan sa panahon ng kagipitan
at hindi kaniya makakalimutan kapag kinantan niya ang kanyang mana. Kasunod ng usok ang pagliyab ng apoy. Gayon din naman, ang pag-iinsulto ay nauuwi sa patayan. Hindi ako mahihiyang tumangkilik sa kaibigan. Hindi ko siya pagtataguan kung siya'y nangangailangan. At sakaling dahil sa kanya'y mapahamak ang buhay ko, siya ang iiwasan ng sinumang makaalam. Sino kayang magbabantay sa aking bibig at mapipinit sa aking mga labi, upang huwag akong magkasala dahil sa kanila at huwag akong ipahamak nitong aking dila. Eklesyastiko Kabanata 23. Panginoon, aking Ama, kayo po ang may hawak ng aking buhay. Huwag ninyo akong pabayaan sa kanilang binabalak, at nang dahil dito'y mapahamak ako. Panginoon, bigyan po ninyo ako ng karunungan upang mapigil ko ang aking pag-iisip at maituwid ko ang aking mga hangarin. Huwag ko nawang makaligtaan ang aking mga kamalian. Huwag ko nawang palampasin ang aking mga kasalanan. Sa gayon, hindi na darami ang aking mga pagkakamali at hindi na madaragdagan ang aking mga pagkakasala. Hindi na ako mahuhulog sa kamay ng aking mga kaaway at hindi na nila pagtatawanan ang kawawa kong kalagayan. Panginoon, aking Ama, Diyos ng aking buhay, huwag po ninyong ipahintulot na ako'y maging palalo sa pagtingin. Ilayo po ninyo ako sa masasamang hilig. Huwag ninyong ipahintulot na pagharian ako ng kabuktutan at kahalayan at alipin ng mga kahiyahiyang pagnanasa. Pakinggan ninyo, mga anak, itong aking ituturo. Ang sino mang sumunod rito ay hindi mapapariwara. Ang makasalanan ay nauhuli sa sariling dila, at iyon din ang ikinapahamak ng palalo at lapastangan. Huwag ninyong uugaliin ang panunumpa at huwag laging babanggitin ang pangalan ng banal na Diyos. Hindi maaaring hindi magkaroon ng latay ang alipin palaging hinahagupit. Gayon din naman, hindi maaaring hindi magkasala ang taong laging nanunumpa at bumabanggit sa pangalan ng Diyos. Dumarami ang pinagkakasala ng taong laging nanunumpa, kaya't ang kanyang sambahayan ay hindi inihiwalayan ng sakuna. Kapag di niya tinupad ang sinumpaan, ito'y kasalanan. Kapag ipinagwalang bahala niya ang sinumpaan, ito'y dobleng kasalanan. At kapag siya'y nanumpa ng hindi naman kinakailangan, kasalanan pa rin. Kaya't sapin-sapin ang kapahamakang dumarating sa kanyang sambahayan. May mga pangungusap na nakakatulad ng kamatayan. Huwag nawang marinig iyon sa lahi ni Jacob. Ang may paggalang sa Diyos ay hindi gumagawa ng gayon at di nagugumon sa kasalanan. Huwag ninyong pamimihasahin ang inyong bibig sa magaspang at maruming pananalita, sapagkat iyan ay kasalanan. Alalahanin mo ang iyong ama at ina kapag nasa kapulungan ka ng mga dakilang tao. Baka makalimot ka sa sarili at makagawa ka ng kahangalan. Pagkatapos, nanaisin mong hindi ka naisilang at susumpain mo ang araw na iyong kapanganakan. Ang taong nasanay sa pagsasalita ng masakit ay hindi na mababago habang buhay. May dalawang uri ng tao na patong-patong ang kasalanan, at may ikatlo na humihingi ng parusa ng Diyos. Ang lagablab ng kahalayan ay parang marubdob na apoy na hindi uurong ang ningas hanggang kamatayan.
Ang nakikiapid sa kanyang kamag-anak, ito'y hindi titigil hanggang hindi siya natutupok sa apoy na iyon. Ang taong hayok sa laman, ang ganitong tao ay walang patawad sa babae, at di siya matitigil hanggang kamatayan. Ang lalaking nangangalunya, sinasabi niya sa sarili, sino nakakakita sa akin? Ako'y nasa gitna ng dilim. Natatakpan ako ng mga dingding, walang nakakakita sa akin. Anong dapat kong ikatakot? Hindi na mapapansin ang kataas-taasang Diyos ang aking mga kasalanan. Wala siyang kinatatakutan kundi ang mata ng tao. Hindi niya naiisip na ang paningin ng Panginoon ay ilang libong higit na maliwanag kaysa sikat ng araw. Na minamasdan ng Panginoon ang lahat ng ginawa ng tao at nakikita ang pinakatatagong lihim. Alam na ng Panginoon ang lahat bago palalangin ang mga ito at mananatiling alam niya matapos lalangin. Ang ganyang tao ay darakpin sa oras na hindi niya inaasahan at paparusahan sa harap ng buong bayan. Gayon din ang babaeng nagtaksil sa asawa at nagkaanak sa ibang lalaki. Una, sumuway siya sa kautusan ng kataas-taasang Diyos. Ikalawa, nilapastangan niya ang kanyang asawa. Ikatlo, siya'y nangalunya at nagkaanak siya sa ibang lalaki. Ang ganyang babae ay paparusahan sa harap ng kapulungan at pati ang mga anak ni madaramay. Hindi sila igagalang sa lipunan at hindi darami ang kanilang angkan. Susumpain ang kanyang alaala at hindi na mapapawi kailanman ang kanyang pagkapahiya. Sa gayon, malalaman ng mga maiiwan na walang kasimbuti ang gumalang sa Panginoon at walang kasing tamis ang sumunod sa kanyang mga utos. Eklesyastiko 24. Ito ang papuri na isinalaysay ng karunungan tungkol sa kanyang sarili. Sa kapulungan ng kataas-taasang Diyos, ipapahayag niya sa harap ng mga anghel, magpupuri siya. Nanggaling ako sa bibig ng kataas-taasang Diyos at parang ulap na lumukob ako sa ibabaw ng lupa. Ang tahanan ko'y nasa kaitaasan at ang luklukan ko'y nasa ibabaw ng isang haliging ulap. Nag-iisa akong naglibot sa kalangitan at naglakad sa pusod ng kalaliman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang tubig sa karagatan, ang buong daigdig at ang lahat ng mga bansa at lahi. Naghanap ako ng mapagpapahingaan sa piling nila. Namili ako sa kanilang mga lupain ng matitirhan, at ang lumalang sa lahat ang nag-utos sa akin. Siya na lumikha sa akin ang nagtakda ng aking tirahan. Sinabi niya, sa lupain ni Jacob itayo mo ang iyong tahanan. Ang bayang Israel ang iyong magiging mana. Nilikha niya ako bago pa nagsimula ang mga panahon, at mananatili ako magpakailanman. Naglingkod ako sa kanya sa tahanang banal, at sa bundok ng Zion ako'y nanirahan. Ako nga'y pinatiran niya sa lungsod niyang mahal, at inilagay niya ang Jerusalem sa ilalim ng aking pamamahala. Nag-ugat ako sa piling ng bayang dinakila, at piniling maging tanging bayan ng Panginoon. Doon ay yumabong akong gaya ng cedar sa Lebanon at tulad ng sipres sa bundok ng Hermon. Doon ay tumaas akong gaya ng palma sa Engedi at naniriwang gaya ng rosas sa Jericho. Doon ay lumago akong tulad ng olibo sa kabukiran
At tulad ng isang malaking puno ay lumaki ako. Humalimuyak ang aking bango tulad ng kanyela, gaya ng balsamo at mamahaling mira, tulad ng galbano, astakte o onika, parang usok ng insenso na pumapailan lang sa tahanang banal. Yumabong ang aking mga sanga gaya ng ensina, madadahon at magaganda. Tulad ng punong ubas, nakatutuwa ang aking mga usbong at ang bulaklak ko'y namunga ng dangal at kayamanan. Lumapit kayong lahat, kayong nananabik sa akin, at magpakabusog kayo sa aking mga bunga, sapagkat ang pag-aalala ninyo sa akin ay matamis pa kaysa pulot na galing sa bahay pukyutan. Kainin ninyo ako't inumin at hihingi pa uli kayo. Ang sumusunod sa akin ay hindi mapapahiya. Ang tumutupad sa aral ko ay di magkakasala. Ang karunungan ay ang kautusan. Ang kautusan ay pinatutupad sa atin ni Moises, ang tipan ng kataas-taasang Diyos, ang mana ng sambayanan ng Israel. Sa kautusan nagmula ang karunungan, umaapaw na gaya ng ilog pison, tulad ng Tigris sa panahon ng unang pamumunga. Sa kautusan bumubukal ang pangunawa, umaagos na gaya ng ilog Euphrates, tulad ng ilog Jordan sa panahon ng tag-ani. Sa kautusan bumubukal ang mabuting aral gaya ng ilog Nilo, tulad ng ilog Gihon sa panahon ng pamimitas ng ubas. Kung paanong hindi lubos na maunawaan ng unang tao ang karunungan, wala pa rin makatatarok sa kanya hanggang sa wakas, sapagkat malawak pa kaysa karagatan ng kanyang kaisipan, malalim pa kaysa kalaliman ang kanyang mga payo. Ang tulad ko'y isang banal ng patubig na umaagos mula sa ilog patungo sa isang halamanan. Sinabi ko noon, didiligin ko ang aking halaman at titigmakin ko ang aking mga tanim. At ngayon ang aking kanal ay naging ilog, at ang aking ilog ay naging dagat. Iyahanay ko muli ang mabuting aral, maliwanag na parang bukang liwayway, upang kumalat ang liwanag niya hanggang sa malayo. Palalaganapin kong muli ang mabuting aral, na parang isang pahayag mula sa Diyos upang maging pamana sa mga susunod na salinlahi. Ang pagpapagal ko'y hindi para sa akin lamang, kundi para sa lahat ng naghahangad ng karunungan. Eklesiastiko 25. May 3 bagay akong kinagigiliwan na kinalugdan ng Diyos at maganda sa paningin ng tao. Ang pagsusunuran ng magkakapatid, ang pagkakaibigan ng magkapitbahay, at ang pagmamahalan ng mag-asawa. 3 uri naman ng tao ang aking kinapupuotan, at ang gawa nila'y labis kong kinasusuklaman. Ang maralit ang nagmamataas, ang mayamang sinungaling, at ang matandang hayok sa laman. Kung hindi ka mag-iimpok ng karunungan samantalang bata pa, anong iyong aasahan kapag tumanda na? Kahanga-hanga ang isang matanda sa kakayahan nitong umunawa, at ang may karanasan sa kanyang pagpapayo. Nararapat na ang isang matanda ay maging marunong at ang taong marangal ay maging mabuting tagapayo. At mahabang karanasan ang putong ng katandaan, at ang paggalang sa Panginoon ang tunay nilang karangalan. 9 na bagay ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan, at may isa pa akong idaragdag,
ang magulang na ang kaligayahan ay ang kanyang mga anak. Ang taong saksi sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, ang lalaking may matalinong asawa, ang mag-asawang nagkakasundo, ang taong hindi nagkakasala sa pananalita, ang taong hindi naglilingkod sa mas hamak kaysa kanya, ang taong nakatagpo ng isang tapat na kaibigan, ang taong kinagigiliwang pakinggan kapag siya'y nagsasalita, ang taong nagkamit ng karunungan ngunit hindi sa lahat, ang taong may paggalang sa Panginoon. Ang paggalang sa Panginoon ay higit sa lahat ng bagay dito sa sanglibutan, at ang taong mayroon nito ay walang katulad. Sa lahat ng sugat, pinakamahapdi ang sugat sa puso. Sa lahat ng panliligalig, wala nang hihigit pa sa panliligalig ng babae. Pinakamasakit na pahirap ang parusa ng napopoot. Pinakamalupit na ganti ang paghihiganti ng kaaway. Pinakamasamang kamandag ang kamandag ng ulupong. Pinakamatinding poot ang poot ng babae. Mabuti pang mag-alaga ng isang leon o dragon kaysa mag-asawa ng isang masungit na babae. Ang mukha niya pinapangapangit ng kanyang kasungitan. Ano pat siya nagmumukhang galit na oso. Kapag ang asawa niya'y kasalo ng kanyang mga kaibigan, abot-abot ang kanyang buntong hiningang di mapigilan. Walang ligalig sa buhay na maipapantay sa kaligayahang dulot ng babae. Naway sapitin din niya ang kasawian ng mga makasalanan. Kung gaano kahirap para sa isang matanda ang umahon sa isang bundok na buhangin, gayon kahirap para sa isang lalaking tahimik ang makisama sa isang babaeng madaldal. Huwag kang hahalina sa kagandahan ng babae at huwag kang mahuhumaling na makamtan siya. Kapag ang lalaki palamunin ng asawa, wala siyang mahihintay kundi kadustaan, kahihiyan at alimora. Ang masungit na babae hirap ng loob ng asawa, at wala siyang idudulot dito kundi pawang kalungkutan, kabiguan at kahihiyan. Sa babae nagsimula ang kasalanan, at dahil sa kanya tayong lahat ay mamamatay. Huwag mong babayaang tumulo ang tubig at pigilan mo ang masamang pananalita ng iyong asawa. Kung ayaw niyang pasakop sa iyo, mabuti pa'y hiwalayan mo siya. Eklesiastiko 26. Maligaya ang asawa ng butihing may bahay. Mag-iibayo ang bilang ng kanilang mga araw. Kasiyahan ng lalaki ang matapat na asawa, kaya't siya'y mapayapang mabubuhay hanggang wakas. Ang isang mabuting may bahay ang pinakamahalagang kaloob na itinalaga ng Panginoon sa may takot sa Kanya, sa kasaganaan o sa kasalatan, may galak sa kanyang puso, at anuman ang mangyari ay may ngiti sa mga labi. 3 bagay ang labis kong kinatatakutan, at may isa pang dapat pangambahan. Ang paratang ng buong bayan, ang hatol ng karamihang di nakakaunawa, at ang paninirang puri ng talikuran. Ang 3 iyan ay masaklap pa sa kamatayan. Ngunit hapdi ng puso at hirap ng loob ang pagsiselos ng babae. Walang pinatatawad ang matalas niyang dila. Ang masungit na may bahay ay parang pamatok na hindi makalapat. Ang pagsupil sa ganyang uri ng tao ay mas mapanganib pa kaysa humawak ng alakdan. Ang asawang lasinggera ay talagang nakakasaklam. Wala na siyang nalalabing kahihiyan. Ang asawang nangangalon niya ay madaling makilala. Sa masagwan niyang kilos ay malilikot na mata.
Pangalagaan mong mabuti ang sutil mong anak na babae, upang huwag makapagsapas samantala kung may pagkakataon. Bantayan mong lagi ang kanyang mahalay na sulyap, at huwag kang magtaka kung ipahamak kanya. Uhaw na manlalakbay ang kanyang kawangis, walang takot na iinom sa alinmang batis. Maihiga siya sa alinmang silid, at sa sino mang lalaki makikipagtali. Kaaliwan ng lalaki ang mabait na may bahay. Sa kakayahan ng babae, sisigla ang kanyang buhay. Ang tahimik na may bahay ay isang kaloob ng Panginoon. Mahinahon niyang asal ay hindi mababayaran ng salapi. Ang mayinhing may bahay, kagandahay lalong tumitingkad. Kalinisan ng kalooban ay mas mainam pa kaysa mamahaling hiyas. Ang mabait na may bahay ay liwanag ng tahanan, parang araw na sumisikat doon sa kalangitan. Parang banal na ilawang nagsasabog ng liwanag. Ang maamon niyang mukha at maalindog na katawan, haliging ginto na may tuntungang pilak. Ang kawangis na mabibilog niyang binti at mga paang matatag. Anak, ingatan mo ang iyong katawan samantalang ikaw ay nasa kasibulan. At huwag mong aksayahin ang iyong lakas sa mga taong hindi mo kilala. Saliksikin mo ang buong bansa sa paghanap ng mabuting makakaisang dibdib. At tiwala sa sariling lahi ay gawin mo siyang ina ng iyong mga anak. Sa gayon, magkakaroon ka ng maraming anak, at may pagmamalaki nila ang kanilang angkang pinagmulan. Ang babaeng bayaran ay parang dura. Ang may asawang babae na pumapatol sa iba ay nagdudulot ng kamatayan sa mga lalaking nauhumaling sa kanya. Ang babaeng walang takot sa Diyos ang nababagay sa lalaking walang kinikilalang batas. Ngunit ang lalaking malapit sa Diyos ay makakatapat ng butihing kabiyak. Ang asawang walang dangal ay natutuwang gumawa ng kahiya-hiya. Ngunit ang babaeng mayinhin, kahit sa harap ng kanyang asawa, ang asawang matigas ang ulo ay parang isang aso. Ngunit ang babaeng may dangal ay malaki ang paggalang sa Panginoon. Ang babaeng may paggalang sa asawa ay itinuturing na marunong sa lahat ng tao. Ngunit ang babaeng humahamak sa asawa ay ipinapalagay ng lahat na isang masamang tao. Mapalad ang lalaking may butihing asawa. Mabubuhay siya ng matagal. Ang babaeng bungangera at daldalera ay parang trompetang naguhudyat ng pagsalakay. Ang lalaking mapangasawa ng ganyang babae ay parang nasa gera habang buhay. Dalawang pangyayari ang nakakahabag: ang pagdaralita ng sundalong naghirap at ang marunong na inaaring hamak. Ang ikatlo naman ay nakakagalit ang taong banal na sa lusak ay magbalik. Kamatayan ang parusa ng Panginoon sa taong ganyan. Mahirap umiwas sa pagkakasala ang mga ngalakad. Ang mga nagtitinda ay laging nanganganib matuksong mandaya. Eklesyastiko 27. Maraming nandaraya sa hangad na tumubo, at upang yumaman, nagiging walang puso. Ang pandaraya ay mahirap mawala sa pagbibilihan. Para itong kahoy na nakatusok sa pagitan ng dalawang bato. Ang sambahayan ng isang tao ay madaling babagsak kung hindi niya matibay ang kanyang paggalang sa Diyos. Kapag niligalig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang.
Kapag ang tao ay nagsalita, kapintas ay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa horno na susubo. Ang pagkatao ng sino may makikita sa kanyang pangangatwiran. Sa bunga ng punong kahoy nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Ang pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Kung ang hangad mo'y katarungan, ito'y iyong makakamtan, at may susuot mo pa ito gaya ng mahaling balabal. Ang ibong magkakatulad, sama-sama sa hapunan. Ang katapatan ay nagbubunga ng katapatan. Ang kasalanan ay naghihintay sa gumagawa ng masama, parang liyong nag-aabang ng anumang masisila. Ang pangungusap ng makadiyos ay palaging may katuturan, ngunit ang sinasabi ng hangal ay pabago-bago parang buwan. Kapag ang kausap mo'y mga hangal, magmamadali kang umalis, ngunit kapag marurunong, mananatili kang nakikinig. Masakit sa pandinig ang usapan ng mga hangal. Wala na silang napapag-usapan kundi puro kalaswaan. Nakakapanindig ng balahibo ang kanilang pagmumurahan. At kung sila'y nagtatalo, tainganin niyo'y inyong takpan. Umahantong sa pagdanak ng dugo ang pag-aaway ng mga palalo. Nakakasakit pakinggan ang kanilang pagmumurahan. Ang di marunong mag-ingat ng lihim ay hindi mapagkakatiwalaan, at hindi siya makakatira ng tunay na kaibigan. Mahalin mo ang kaibigan mo at maging tapat ka sa kanya. Ngunit kung naibunyag mo ang kanyang lihim, huwag ka nang lalapit sa kanya, sapagkat pinatay mo na ang inyong pagkakaibigan, gaya ng pagpatay ng isang tao sa kanyang kaaway. Pinalayo mo ang iyong kaibigan parang libong nakalawala sa iyong mga kamay. Hindi mo na siyang mauhuli uli magpakailanman. Huwag mo na siyang sundan, malayo na siya ngayon. Nagmamadali siya ng pagtakas parang usang nakaalpas sa bitag. Ang sugat ay maaari pang gamutin, ang kasalanan ay maaari pang mapatawad, ngunit ang pagsisiwalat ng lihim ay wala nang nalalabing lunas. Ang taong malikot ang tingin ay masama ang binabalak, at walang makakahadlang sa kanyang iniisip. Anong tamis niyang mangusap kapag siya'y nakaharap, kunwari hangang-hanga sa iyo, sinasabi ngunit sa talikuray agad siyang nag-iiba. Ang bawat sinabi mo'y pinauuwi sa masama. Wala akong kinamumuyang tulad ng gayong tao, at kasuklam-suklam din siya sa harap ng Panginoon. Kung bumato siya ng paitaas, sa ulo rin niya babagsak. Kapag siya ay nanaksak, siya rin ang mapapahamak. Ang naguhukay ng patibong ay malamang na mahuhulog doon. Ang nag-uumang ng bitag ay malamang na siyang mauhuli. Ang taong gumagawa ng masama ay ginagantihan din ng masama, at hindi niya alam kung saan ito nagmumula. Ang palalo ay mahilig na panunuya at panlalait. Ang gantinglaan sa kanya ay parang leong nag-aabang. Ang natutuwa sa kasawian ng makadiyos ay mahuhulog sa bitag, at bago sumapit ang kamatayan, malilibing sila sa hirap. Ang poot ay nangingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, yan ay pangkaraniwan. Eklesiastiko 28. Ang mapaghiganti ay paghihigantihan din ng Panginoon, pagkat natatandaan niya ang kasalanan ng bawat tao. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at kapag ikaw ay dumadalangin sa Diyos,
patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, kapag tumawag sa Panginoon, walang kakamting awa. Kung hindi siya nahahabag sa kapwa, paano niya ihihingi ng tawad ang kanyang mga kasalanan? Kung siya na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa kanyang mga kasalanan? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at maging tapat ka sa mga kautusan. Tandaan mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang kasunduan ng kataas-taasang Diyos at matuto kang magpatawad. Iwasan mo ang pagtatalo ng hindi ka laging magkasala. Ang mainitin ng ulo ay laging napapaaway. Ang masamang tao ay naghahasik ng alitan. Pinag-aaway-away nito ang mga magkakaibigan. Ang pagliliyab ng apoy ay nasa dami ng gatong. Ang pag-init ng labanan ay nasa tindi ng pagkagalit. Ang tindi ng pagkagalit ay nasa yaman ng bawat isa. Kung mayaman ang isang tao, lalong matindi ang galit niya. Ang padalos-dalos na usap ay nauuwi sa mainitang pagtatalo. Ang biglang siklab ng alit ay umahantong sa patayan. Hipan mo ang baga, iyo'y mangniningas. Ngunit kung duraan mo, iyo'y mamamatay. At alinman dito'y bibig mo ang may gawa. Sumpain ang madaldal at ang mahabang dila. Maraming nananahimik ang kanyang sinasalanta. Marami nang ipinahamak ang dilang mapanghimasok. Ang bansay napatapon sa iba't ibang lupain. Mga lungsod na may kuta ay nalupig ng kaaway. Mga nagahari ay bumabagsak ng tuluyan. Dahil pa rin sa dilang iyan, ang matapat na may bahay ay napalayas sa tahanan, at ang kanyang pinagpaguray inagaw na walang awa. Ang sino mang nakikinig sa tsismis ay hindi magkakamit ng kapahingaan. Ang hampas na latigo ay nakakalatay. Ang hagupit ng dila ay nakakabali ng buto. Mas marami ang namatay sa talas ng dila kaysa napahamak sa talim ng espada. Mapalad ang taong dito'y nakaiwas, sa kalupitan nito'y lubhang nakaligtas. Mapalad ang taong hindi nito nagapos at hindi nagpasa ng pamatok nito. Ang pamatok nito'y sintigas ng bakal, ang tanikala na mabigat na tanso, ang kamatayang iginagawad nito'y kakilakilabot, higit na malupit kaysa libingan. Walang magagawa ang dilang malupit sa mga tunay na banal, at hindi sila masusunog ng apoy nito. Ngunit ang mga tumatalikod sa Panginoon ay mahuhulog sa kapangyarihan niya. Matutupok sila magpakailanman sa kanyang ningas na di mapapawi. Ang malupit na dila ay sasalakay na parang leon, parang malupit na leopardo na lalapas sa kanila. Kung sinususian ang gintot mo't pilak upang hindi manakaw, mga salita mo ay dapat timbangin at pakaingatan. Kung pinalilibutan mo ang iyong ubasan ng bakod na tinik, lagyan mo ang pintot matibay ng tarangka ang iyong bibig. Pakaingatan mong huwag magkamali ng dahil sa dila, upang hindi mahulog sa kapangyarihan ng nakaabang na kaaway. Kabanata 20. Ituring mong kawang-gawa ang ikaw ay magpahiram. Iya'y tulong sa kapwa at pagsunod sa kautusan. Pahiramin ang kapwang nasa pangangailangan at magbayad sa panahon kapag ikaw ang may utang. Tumupot ka sa pangako at lagi kang maging tapat, at sa iyong kagipitay may tutulong agad-agad. Ngunit mayroon ang akala'y hulog ng langit ang inutang, kaya't ang pinagkakautang ay nabibitin sa alangan.
Sa mayamang inuutangan ang papuri hanggang langit, halos hagkan pati kamay, habang sila'y namamanhik. Ngunit kapag sumapit na ang panahon ng bayaran, iyon ay pinagpapaliban, sari-sari ang dahilan. At sakaling mapabalik kalahati ng inutang, ito'y dapat ng ikagalak ng pobreng inutangan. Ang malimit na mangyari na wala ang pautang, kaibigay na wala rit na halinahan ng kaaway. Bayad nito'y alimura at masasakit na salita, paninirang puri sa halip na pasasalamat. Kaya tuloy dumarami ang ayaw magpahiram, hindi dahil sa bibig niyang maramot kanino man, kundi dahil sa pangambang baka siya'y madaya lamang. Datapwat kung ang sa dukha ikay maging bukas palad, huwag siyang paghintayin sa tulong mong igagawad. Alang-alang sa kautusan maralita ay kupkupin, hanggang hindi mo nabibigyan huwag siyang paalisin. Mawala na ang salapi sa kapatid o kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa taguan. Kayamanan ay gamitin ng ayon sa batas ng Diyos, at papakinabangan mo ng higit pa kaysa ginto. Paglilimos ay ituring na malaking kayamanan. Sa lahat ng kasamaan magsisilbing kaligtasan. Maaasahang sa tuwin ay maggagamit laban sa kaaway, ng higit pa sa isang sibat at kalasag na matibay. Ang mabuting tao ay gumagarantiya sa utang ng kaibigan, kaya wala nang nalalabing kahihiyan ang nangangahas manloko sa kanya. Yamang kanyang itinaya ang kanyang karangalan para sa iyo. Huwag mo itong kalilimutang tanawing utang na loob, ngunit mayroong walang utang na loob na hindi na naaalalang gumarantiya para sa kanya. At pinababayaang mapinsala ang taong nagmalasakit. Maraming mayaman ang naghirap dahil sa paggarantiya. Ang sinapit nila ay daig pa ang sinalanta ng bagyo sa karagatan. Maraming mayayaman na ang bumagsak dahil sa paggarantiya at napilitan silang magpalaboy-laboy sa ibang lupain. Ang makasalanang gumagarantiya upang kumita ng salapi, malimit ay nasusubo sa gulo at maraming usapin. Tumulong ka sa kapwa mo ayon sa iyong kakayahan, ngunit mag-ingat ka para huwag masubo sa alangan. Pangunahing pangangailangan sa buhay ng tao ang pagkain at inumin, ang damit na pantakip sa katawan, at tahanang mapangungublihan sa tingin ng madla. Mabuti pa ang magdildil ng asin sa sariling kubo kaysa kumain ng masarap sa bahay ng ibang tao. Masiyahan ka at kasaganaan, gayon din sa pagdaraho, nang hindi ka masabihan na ikaw ay isang linta. Kaawa-awa ang buhay ay walang sariling tahanan. Malimit hindi siya makapagsalita sapagkat siya'y nanunuluyan lamang. Kahit siya ang humarap sa mga panauhin at mag-abot ng inumin, walang magpapasalamat sa kanyang ginawa. Sa halip, makakarinig pa siya ng masasakit na salita. Halika rito, dayuhan, ihanda mo ang hapagkainan. At kung may dala kang pagkain, ibigay mo sa akin. O kaya'y umalis ka na, dayuhan. Mayroon akong ibang panauhin. Darating ang kapatid ko at kailangan ko ang silid ng iyong tinutuluyan. Masakit sa isang marunong makiramdam ang siyang hamakin ng tinutuluyan o alipustain ng pinagkakautangan. Eklesyastiko 30. Ang nagmamahal sa anak ay malimit gumamit ng pamalo, upang ang anak ay maging kasiyahan niya paglaki nito. Ang mahigpit sa anak ay makikinabang sa huli,
Sa kanyang mga kaibigan, ito'y may pagmamalaki. May naipagmamalaki sa mga kaibigan ang mabuting magturo sa anak at kinaiinggitan pa ng kanyang mga kaaway. Kahit na siya'y patay na, wari buhay pa rin siya, sapagkat ang kanyang naiwan ay tunay na larawan niya. Habang buhay siya sa daigdig, ang dulot ng anak ay kasiyahan, at pagsapit ng kamatayan, papanaw siyang walang agam-agam. Ang iniwan niyang anak ang maghihiganti sa kanyang mga kaaway, at ito rin ang magbabayad ng utang na loob niya sa mga kaibigan. Ang nagpapalayaw sa anak ay lubhang masasaktan at magiging balampuso niya sa bawat daing. Ang kabayong hilaw sa turo ay mahirap na pigilin. Ang anak na pinalayaw ay mahirap na supilin. Kapag pinalayaw mo ang anak, ikaw ang tatakutin. Makipagbiro ka sa kanya at ikaw ang paluluhain. Huwag kang makipagtawanan sa kanya kung hindi mo nais lumuhang kasama niya. At magngalit ang ngipin sa sama ng loob. Huwag mo siyang pabayaang gawin ang lahat ng magustuhan, at huwag mong palalampasin ang kanyang mga pagkukulang. Disiplinahin mo siya habang bata pa. Paluin mo kung kinakailangan, at kung hindi, lalaki siyang matigas ang ulo at suwaid. At wala kang maihintay kundi kapighatian. Disiplinahin mo ang iyong anak at turuang magtrabaho, kung hindi, pawang kahihiyan ang idudulot niya sa iyo. Mabuti pa ang maging dukha ngunit malakas ang katawan, kaysa maging mayaman na puro naman karamdaman. Mas mahalaga kaysa gito ang kalusugan, ang lakas ng katawan kaysa maraming kayamanan. Walang kayamanang maipapalit sa lusog ng katawan. Walang kasiyahang higit pa sa ginhawa ng kalooban. Mabuti pa ang mamatay kaysa mabuhay sa gitna ng pagdurusa. Mabuti pa ang mamayapa kaysa magkamit ng matagal. Ang masarap na pagkaing dulot sa walang hangganang kumain ay parang pagkaing handog sa mga Diyos-Diyosan. Anong kabuluhan ng pagkaing handog sa Diyos-Diyosan na hindi naman nakakain o naaamoy? Ganyan ang taong pinarusahan ng Panginoon. Pinagmamasdan na lamang niya ang pagkain at napapabuntong hininga, gaya ng kapon na yumayakap sa dalaga at naghihinagpis sa panghihinayang. Huwag kang patangay sa kalungkutan at huwag mong pahirapan ang sarili sa malabis na pagdaramdam. Ang kagalakan ng puso ang siyang nagpapasigla sa tao, at ang kaligayahan ang nagpapahaba ng buhay. Magsaya ka at mag-aliw. Iwaksi mo ng malayo ang iyong mga kalungkutan. Marami na ang napahamak dahil sa alalahanin, at wala namang nakikinabang sa pagmimighati. Ang inggit at poot ay nakakapagpaikli ng buhay, at ang pag-alaala ay madaling nakapagpapatanda. Ang may masaya at magandang kalooban ay masaganang kumain at nasisiyahan dito.